Si Yumiko ay ulilang baliw na nagpa siyang mag-enroll sa Gambling Academy matapos mawala ang kanyang mga magulang at paglaon, naging alipin siya sa paaralan at dapat sumunod sa bawat utos dahil kundi ay mapapatalsik siya. Sa kanyang unang araw sa paaralan ay nakilala ni roon si Ryota, na isang talunang kakapasok lang sa pagiging alipin matapos matalo sa pustahan laban sa baliw niyang kaklase. Habang ipinapakita ni Ryota ang paaralan, ay dun lumapit si Mari, na estudyanteng inisip na bagong biktima ito't inimbitahan siya sa laban pagkatapos ng klase. Ang silid ay mabilis naging gambling din at iminungkahi ni Mari ang larong Vote Rock Paper Scissors, kung saan ang mga estudyante ay maglalagay ng card na may simbolo ng bato, papel, o gunting sa ballot box. Kukuha sila ng 3 card para maglaro ng mga set kung saan tinangka ni Ryotang kanselahin ang laro, ngunit hinila siya ni Mari sa kwelyo at itinuring itong alipin. Binigyan ni Mari si Yumiko ng 120 chips at nagsimula si Yumiko sa 2 chip habang naglalagay na ng card ang mga kaklase. Nang makuha ni Yumiko ang unang panalo, tumaya siya ng 50 chip na kinagulat ni Marit sa round na iyon ay nanalo si Mari kaya naman bahagya rin siyang nakahinga. Sa sumunod na round, muling tumaya si Yumiko ng 2 chip at nanalot dahil iniisip na maswerte, naglagay siyang muli ng 50 mga chip kaya naman sobrang nagulat ang klase. Sa kasamaang palad ay nanalo si Mari sa set at iginiit na ituloy ang larot ng walang nakuhang reaksyon mula kay Yumiko. Tinanong siya ni Mari kung natatakot siya't inasar, ngunit kalmadong sumagot si Yumikong nagsisimula pa lang ang kanilang laro. Makalipas ang ilang sandali, natalo niya ang lahat kay Mari at nagtanong kung pwedeng maglaro ng isa pang ikinagulat ni Mari, habang nag-aalala naman si Ryota dahil maaaring magkautang si Yumiko't maging alipin. Kinuha ni Yumiko ang bag at naglagay ng bulto ng pera sa kanyang mesa na parang mafia boss at tumaya ng 10 milyong yen sa susunod na round. Nang makita ito, nataranta si Marit, tinawag siyang baliw at sinubukang pigilan ito sa pagtaya ng ganoon kalaki, pero hinayaan ni Yumiko ang kanyang alter ego at sinabing mas masaya ang magiging laro kapag mas malaki ang kanilang taya. Sinabi niyang mas masaya ang lahat kapag ito ay mas delikado't halos mabaliw si Yumiko sa tuwa, kaya naman naisip ni Ryota kung ganoon din siya sa kwarto't dun tinanggap ni Mari ang bagong round para maprotektahan ang reputasyon. Habang naghahanda para sa susunod na round, kitang-kita ang kasiyahan ni Yumiko, kaya nagtaka si Mari kung nasa tamang pag-isip ito, ngunit tiwala pa din si Maring mananalo siya dahil kasabwat nito ang karamihan para manalo roon. Habang sinusubukang insultuhin si Yumiko, ibinunyag nitong alam niyang dinadaya ni Mari ang laro, at kahit di pabor sa kanya ang sitwasyon, pumayag pa rin siyang ituloy ang laro nila't mukhang mas masaya pa. Nang ilabas na ang mga card, kitang-kita sa mukha ni Mari ang pagkabigla ng matalo siya kay Yumiko, na umaktong parang taga-kolekta ng gobyerno nang magsimula tong maningil ng malaki niyang utang. Nang harapin na niya ang realidad, humiling si Mari ng ilang araw para makuha ang pera habang nagdurusa sa loob, ngunit sinabi ni Yumikong ang saya niya sa laro ay sapat ng kapalit sa utang nito. Bago umalis sa silid ay sinabi naman ni Yumiko sa lahat na igalang siya habang naglalakad ito sa pasilyo ng paaralan, humabol si Ryota at tinanong kung paano niya nalaman ang kalokohan ni Mari. Sinagot siya ni Yumiko at sinabing alam na niya mula sa simulang minamanipula ni Mari ang mga boto at natukoy na kay Ryota nito nalalaman ang dapat ilagay na card. Nakahinga si Ryota at tinanong niya si Yumiko kung paano nahulaan ang panalong card sa huling round at sumagot si Yumikong sinwerte lang dung kinagulat ni Ryota. Sinabi ni Ryotang balak na niyang huminto sa paaralan dahil hindi na niya kayang bayaran ang malaking utang kay Mari at sa iba pang estudyante at sinabing sana ay may kumpiyansa ring tulad ni Yumiko at humingi ng tawad rito. Nagulat ito nang bigyan siya ni Yumiko ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat sa pagpapasaya sa kanya sa laro. Habang tinatanggihan ang regalo, pinatigil siya ni Yumiko at sinabing ayaw niya ng mga larong alam na ang kalalabasan dahil diyon pagsusugal para sa kanya. Naisip ni Ryotang di pangkaraniwan si Yumiko matapos siyang pasalamatan nito sa pagtulong kay Maring Mandayat na pagtantong talagang baliw si Yumiko. Kinabukasan habang papunta sa paaralan, nakasalubong ni Yumiko si Ryota at biglang umaktong parang isang kaibigan. Habang papasok sila ng klase, nangako siyang ibabalik ang perang binigay nito pero sinabi ni Yumikong ayaw niya ng anumang kabayaran. Pagpasok sa silid-aralan, nakita nilang tinatrato ng mga kaklase si Maring parang si Naruto nung kabataan pero nang kumustahin ni Yumiko ay sinisi siya ni Mari. Paglaon habang kumakain sa kafeterya ay sinabi ni Ryota kay Yumikong huwag niyang sisihin ang sarili sa nangyari kay Mari dahil biktima lang rin ito ng sistema ng pagsusugal sa paaralan nila. Pinaliwanag rin niyang ang student council ang nagpapatakbo sa paaralan at niraranggo ang mga estudyante ayon sa kinikita nila sa mga laro kung saan ang huling 100 ay tinuturing lang na parang mga madidispatsang hayop. Sinabi pa niya ang pinagmula ng sistema at kinuwento kung paano nakamit ni Kirari ang posisyon bilang pangulo ng student council sa pamamagitan ng pagsusugal at pinanukala ang patakaran laban sa mababang ranggo.
Inakala ni Ryotang matatakot si Yumiko, ngunit nagulat siya nang makita tong labis na nasasabik at sa puntong yon, nakita nila ang isang executive ng student council na naglalaro. Inihayag ni Ryotang isa itong mayamang mula sa maimpluwensyang pamilya at hindi natatalo sa mga larong baraha. Nagbigay ito kay Yumiko ng ideyang hamunin siya at nang subukan ni Ryotang pigilan ito ay lumapit na si Itsuki at hinamon siya sa larong may pustahan. Bago magsimula ang laban, ipinaliwanag ni Itsuking maglalaro sila ng double card memory kung saan dapat magtugma ang parehong card mula sa dalawang magkahiwalay na deck para manalo. Tumaya ito ng 20 milyong yen, ngunit tinanggihan yun ni Yumiko dahil wala siyang ganoong kalaking pera kaya upang mapilit siya ay inalok ni Itsuking pautangin siya ng walang interes na masayang tinanggap ni Yumiko. Nang magsimula ang laban, napagtanto ni Ryota kung gaano kahirap ang laro dahil nangangailangan ito ng perpektong memorya sa posisyon ng mga card pero maswerteng nanguna si Yumiko ngunit hindi nagtagal ay nakuha rin ni Itsuki ang kalamangan. Habang pinapanood sila, napagtanto ng mga tao na tila na memorya nila ang lahat ng posisyon ng mga card dahil patuloy silang nagtatagumpay sa pagtugma ng mga ito't labis silang namangha. Pinuri ni Itsuki si Yumiko sa pagsabay sa kanya at nagpatuloy sa malaking kalamangan bago sabihing matatalo si Yumiko kung sasablay sa susunod na galaw para ma-pressure ito. Tila gumana ito dahil nagmintis nga si Yumiko sa susunod na galaw kaya inangkin ni Itsuki ang panalo, ngunit humiling si Yumiko ng isa pang laban dahil hindi siya kontento sa resulta ng kanilang laro. Bilang tugon, inamin ni Itsuking mahilig siya sa mga kuko at sinabi kay Yumiking itaya ang mga kuko sa susunod na laban habang umaaktong parang may tama. Nang tanggapin ni Yumiko ang kondisyon, nagsimula ang sunod na round at kumpiyansa si Itsuking mananalo dahil minarkahan ang mga card. Laking gulat niya nang manalo agad si Yumiko sa unang galaw at nagsimulang balaan tong maghanda ng mas matindi bago sumugal gamit ang yaman ng kanyang pamilya. Nang marinig yun, nagulo ang isip ni Itsuki at inisip kung natuklasan ni Yumiko ang pandarayat na takot na baka mawala ang kredibilidad ng kumpanya ng pamilya kung mabibisto. Bago siya makaisip ng pangontrang plano, maraming card ang itinugma ni Yumiko at ibinunyag ang kanyang pandarayat sinabing nanalo sana siya kung naging maingat lang at naghanda ng ibang deck ng card. Matapos tong marinig ay parabang nakakita si Itsuki ng unicorn sa kanyang bakuran dahil napagtanto nitong na memorya ni Yumiko ang mga marka ng bawat card sa loob ng maikling oras at nagagalak na tinanong ni Yumiko kung anong sunod na laro. Nang sinubukan siyang tanggihan, sinabi ni Yumikong di siya pwedeng umatras at nagpakita ng matinding tensyon bago imungkahing itaya nila ang kanilang kuko sa sunod na round na ikinatakot ni Itsuki. Ngunit ang ideya ng malaking pustahan ay lalo pang ikinabaliw ng husto ni Yumiko at naging agresibo at sinabing hindi siya maaaring tumanggi matapos matalo sa isang larong dinaya niya. Sa matinding paghaharap nila, hindi nagtagal ay umiyak si Itsuki dahil naduwag at natakot na tanggapin ang dapat isugal bago magsimulang humingi ng tawad na kinairita ni Yumiko. Samantala, isang miyembro ng student council ang nagulat ng pagkatalo ni Itsuki sa iba pang miyembro at iminungkahi ni Kiraring paglaruan nila si Yumiko. Kinabukasan, inimbitahan si Yumiko at Ryota upang masaksihan ang opisyal na laban sa pagitan ni Marit ng isang miyembro ng student council. Habang natatalo ng malaki, tila balisa si Marie at iniisip na nandadaya ang kanyang kalaban dahil dapat ay laro lang ito ng pagiging swerte, ngunit wala rin tong ebidensya. Para tapusin agad ang laro, nagpatuloy siya at tinaya ang lahat at sinubukang talunin ang kalaban pero sa kasamaang palad, tumanggap siya ng pagkatalong mas malaki pa sa Colossal Titan. Nang malamig siyang initsipwera ng kalaban, nagsimulang umiyak si Maring parang baliw at umalis na parang walang buhay sa mga mata. Dahil di pamilyar si Yumiko sa ibig sabihin ng opisyal na laban, pinaliwanag ni Ryotang yun ay paraang makalaya ng mga estudyante. Kasama rito ang paghamon sa mga miyembro ng student council upang mabawi ang dangal tulad ni Zuko at pagkatapos ay tinanggap sila ni Yuriko. Matapos ipakilala ang sarili, inaya niya si Yumiko sa isang match of life and death game na isang orihinal na laro ng club at agad tinanggap ni Yumiko ang hamon. Bago magsimula ang laro, ipinaliwanag ni Yuriko kung paano ito nilalaro kung saan maglalagay sila ng taya ayon sa hula nila sa posisyon ng mga piraso ng espada sa isang numeradong board. Mapapahamak ang manlalaro kung ang espada ay nakaturo pababa at gagantimpalaan kung nakaturo pataas at pagkatapos, inakit niya si Yumikong tumaya sa halagang 40 milyong yen at nagsimula na ang round. Bago lumabas ang resulta ng unang round, tinanong ni Yuriko kay Yumiko ang plano nito sa laro dahil sa huling segundo na tumaya. Sumagot si Yumikong kahit delikado, inilagay niya ang taya sa tingin niyang ididirekta ng tasa ang mga espada dahil gusto niyang maging kapanapanabik ang laro. Doon naman lumabas ang resultang wala sa kanilang nakapagbigay ng tamang hula pero napakalapit na ni Yuriko sa tamang numero. Kinilabutan si Ryota at sinubukan itong pigilan sa mga mapanganib na taya pero sinabihan siya ni Yurikong kumalma lang dahil masaya ito habang pinapainit siya ni Yuriko.
Bigla niyang pinagsabihan si Yuri kung inakit si Marie sa sugal para lang sirain ang kanyang loob at tinawag siyang basurang nag-trigger kay Kumabuso na nagsimulang magtantrum. Pero tumahimik siya nang makita ang malamig na mukha ni Yuriko at nagpa siya itong huwag pansinin ang insulto ni Yumiko. Ang mas malala pa roon, sinagad ni Yumiko ang insulto sa pangungutya sa pangalan ni Yuriko at tinawag siyang uslak na nagdala kay Yuriko sa avatar state na galit. Ngunit pinigilan niya ang galit at nagmungkahing ipagpatuloy ang laro at nagsimula si Yumiko sa pagtaya ng lahat ng kanyang mga chip. Dahil gusto itong durugin, gumawa si Yuriko ng tayang tiyak na gagawing pulubi si Yumiko kung sakaling tumamat nagsimulang magpawis si Ryota nang mapagtanto kung gaano katindi ang galit nito. Habang tumataya si Yumiko, humingi siya ng tawad sa masakit na salita at sinabing yun ay upang himukin siyang itaya ang lahat mula sa simula habang inilalagay naman nito ang lahat ng chip sa isang numero. Doon bumagsak ang panga ni Yuriko sa lupa at sinimulan ni Yumikong ilantad ito sa pandaraya at ipinaliwanag na naglagay siya ng magnetic piercings sa mga kamay ng mga dealer. Dito'y maaaring manipulahin ang resulta at pinunto ang kahinaan nito sapagkat di garantisado ang panalo dahil isang espada lang ang pwedeng galawin ng dealer. Matapos ilahad ang pandaraya at kabalbalan ni Yuriko para umakyat sa tuktok, pinaalala ni Yumiko ang utang na 2 bilyong yen na ipapataw pag nanalo upang takutin siya sa puntong di sadyang mapadumi. Sinunod niya ang tinig sa isipan at hinimok silang ipakita ang resulta habang kumikilos na parang mas baliw pa kay Joker kaya kinilabutan ang lahat. Nang makita ang buhay na dumaan sa mga mata, nagdesisyon si Yurikong makipagkasundo kay Yumiko bago lumabas ang mga resulta ngunit nahinto siya sa biglang paglitaw ni Kirari. Dahil sa sitwasyon ay sinabi ni Kiraring siya ang mangangasiwa sa round at sinubukan ni Yurikong pigilan ito ngunit pinatahimik lang siya at inutusan nitong ipakita ang resulta ng round na yon. Matapos ang pinakamatagal na 30 segundo ng buhay, nakahinga si Yuriko nang makitang tama ang hulat sinabi ni Kiraring nagulat siyang nanalo si Yuriko at tinawanan si Yumiko sa naging talo. Kalaunan, habang inaalam ni Yumiko ang trick ni Kirari para masiguro ang tagumpay ni Yuriko, ay napagtanto niyang sobrang baliw si Kirari upang iremodel ang gusalit iangkop ito sa mga bisyo. Nagalak siya rito at nagpa siya si Yumikong makipaglaro sa kanya balang araw at nang makarating sila sa klase, nagsimula ang ibang estudyanteng tratuhin si Yumiko ng masama at tinawag siya sa lahat ng uri ng insulto. Gayunpaman, nilabas niya ang pagiging masokista at tinamasa ang kanilang mga insulto kaya naman sobra silang natakot. Kinabukasan, nagbigay si Ryota kay Yumiko ng pera bilang kapital para sa utang at nagpasalamat ito sa pagtitiwala sa kanyang abilidad kahit na nakita ang nakaraang pagkatalo. Ngunit tinanggihan nito ang pera dahil hindi pa siya kinukulit ng student council sa pagbabayad ng utang. Nagduda roon si Ryota dahil karaniwang mahigpit ang student council sa pagbawi ng kanilang pera at doon ay inilabas niya ang form ng life plan na ibinigay sa kanya. Samantala, nakipagkita si Marie kay Runa at tinanong ang tungkol sa form habang nagpoprotesta sa kondisyong ikakasal siya sa mayamang matanda't sumagot lang si Runang nakatakda na ang kapalaran nito. Nang subukan ni Maring magtantrum, sinabi ni Runang wala siyang magagawa sa bagay na yon at inutusan tong bayaran ang kanyang utang kung ayaw niyang mangyari yon habang ibinibigay ang form na bumasag talaga rito. Kasabay nito, hindi natakot si Yumiko sa form at sa halip, natuwa siyang may kapangyarihan ang student council na sirain ang buhay ng isang estudyante. Kahit sinubukan ni Ryotang ipaliwanag ang masamang sitwasyon, lalo pa tong nagalak sa tiyak na kapahamakan nang biglang may mga NPCing humarang sa kanila roon at sinabi kay Yumikong sumama sa kanila. Pagkatapos dalhin sa madilim na sulok ng paaralan, sinabi nila ritong magsagawa ng magic show kung saan mawawala ang kanyang mga damit at agad tong nagsimula sa kakaibang audition habang pinapanood naman sila ni Ryota. Bigla niyang pinutol ang palabas at sinabi sa kanilang hindi yun ibibigay ng ganun-ganun na lang kaya naman uminit ang ulo ng uslak at umatake sa kanya't naudyok si Ryotang tumulong. Maswerteng dumating ang isang goth girl na may mga issue sa ama't nag-alok na tapusin ang problema nila at naglabas ng black at minungkahi ang larong Russian roulette upang ganahan sila. Sinabi niya ritong gamitin ang baril sa kanya dahil masyado tong duwag upang subukan yon sa kanyang sarili at nag-init pa ito sa ideyang posibleng mapahamak kaya naman natakot sila at nagpa siyang umalis sa lugar. Pagkatapos ay nagpasalamat si Yumiko at sinabing may utang na loob rito sa pagligtas sa kanya't kalaunan ay inilabas ni Midari ang inis sa inosenteng cubicle sa banyo. Nagpatuloy siya sa paglalaro ng mag-isa at nagtapos ito sa matinding galak na halos pinadala na siya sa kabilang buhay. Paglaon sa klase, tinanong ni Ryota si Yumiko kung saan planong maglaro at napansin ang leaflet sa desk tungkol sa assembly para sa lahat ng mga merong utang. Di nagtagal, habang ang mga kabadong may utang ay nasa assembly hall, ipinakilala ni Sayaka ang kanyang sarili bilang sekretarya ng student council. Ipinaliwanag niyang nag-organisa ang student council ng laro kung saan ang mga estudyanteng may malalaking utang ay maaaring makipagpalit sa may mas maliit na utang.
Ngunit kinagalit ito ni Marit, biglang sumulpot si Yumikong nagtaka kung anong makukuha ng council sa paggawa nun. Nang makita ni Maring bumagsak na ito sa parehong level, sinubukan niyang pagtawanan ito, ngunit nakamiting sumagot si Yumiko at umaktong parang matagal na niyang kaibigang kinainis nito. Habang binubuo ni Sayaka ang mga grupo para sa laro, natukoy ni Marie ang plano ng council na samantalahin ang mga may utang para sa popularidad. Habang umaasang di makagrupo si Yumikong may pinakamalaking utang pero tumanggi ang Cosmos sa kanyang hiling. Doon inanunsyo ni Sayaka ang larong tinatawag na two-piece Indian poker, kung saan bawat manlalaro ay tatanggap ng isang card na tanging sila lang ang nakakaalam, at isang card na ipapakita sa mga kalaban ng di alam kung ano yun. Ayon sa kanya, ang pinakamalakas na card ay dalawang magkaparehong numerong sinusundan ng dalawang may magkaparehong simbulot, ang pinakamahina ay ang card na walang kapareha. Matapos ipaliwanag ang mga patakaran, binanggit niyang hindi madidiskwalipika ang mga manlalaro kahit mahuli silang nandaraya, at pinaghanda na sila upang makapagsimula na ang laro. Pagkatapos, sumama si Marie at Yumiko sa kanilang grupo at nakita si Sayakang sinabing siya ang mga ngasiwa sa kanilang laro, at pagkatapos ng insulto ni Kiwatari sa mga babae, ay ibinahagi na ni Sayaka ang mga card. Dahil ito ang may pinakamababang utang, sinabi niya kay Kiwataring magsimula bilang dealer at tumaya ito ng isang chip dahil mababa ang risk. Habang naniniwala si Maring dapat maging maingat dahil sila ang pinakadelikado, nanatiling kalmado si Yumiko at inilagay pa rin ang kanyang taya, kaya naman nagulat si Marie. Sa huli, nakuha ni Kiwatari ang unang round at nagpatuloy sila sa susunod, ngunit nagpasya si Yumikong mag-fold roon. Sa ikatlong round, gumawa si Yumiko ng peligrosong galaw sa pagtaya ng mataas na halagang mga chip laban kay Kiwatari dahil naniniwalang swerte, at lumabas na tama siya dahil nakuha niya ang panalo. Pagdating ng ika-4 na round, sinubukan ni Maring akitin si Kiwatari sa mataas na taya pero nabigo nang malaman nitong kasabwat si Yumiko at nag-fold. Pagkatapos mag-fold ni Yumiko, nadama ni Kiwataring nakagawa ng 1000 IQ play, ngunit binalik ito ni Marit, inihayag na masama ang hawak. Nang makita yon, nakaramdam si Kiwatari ng malaking pagkatalo dahil hindi niya inasahang tataya si Marie sa masamang hawak. Sinabi nitong ginamit niya ang reverse psychology sa kanya dahil nalaman niyang nagtutulungan sila ni Yumiko sa nakaraang round at tinawag itong uslap na sobrang kinainis niya. Dahil determinadong durugin sila, sumagad ng taya si Kiwatari sa ika-5 round kahit may mga pig card dahil iniisip na nagbabluff si Yumiko. Ngunit ang mga card niya ay lumabas na tugma at sa ika-6 na round, muli siyang nilinlang ni Marie, kaya naman nagdulot ito sa kanya ng panic attack. Matapos ipakita kung paano sinenyas ni Tsubomi ang mga simbolo ng card, sinubukan ni Yumikong akitin tong makipagtulungan sa kanila para lalong mapahiya. Nang magmungkahi si Sayakang itigil ang laro dahil tila lahat sila ay nandaraya, sinabi ni Yumikong ipagpatuloy ang laro dahil hindi naman sila iulat para sa mga tala, at ipinahayag na ang pandaraya ay nagdadagdag ng saya sa larong kinainis ni Kiwatari. Sa sunod na round, nawala sa katinuan si Kiwatari nang di tinawag ni Tsubomi ang nais niya, kaya nalaman ng mga babaeng may malakas siyang card, at nag-fold upang di mawalan ng pera sa round na yon. Bago pa malaman, ang malupit na katotohanan na siya ay magiging talunan ay humampas sa kanyang parang mabilis na tren, kaya naman nagpanik ito at tumawag ng bluff sa isa sa mataas na chip ni Marie. Ngunit nakita ng mga babae ang bluff at nanalo, kaya tuluyan tong nawala sa katinuan. At upang iligtas ang sarili, binuli ni Kiwatari si Tsubomi upang tumaya ng malakit mahigitan ang kanyang utang. Nagalit si Yumiko at naging kumpiyansa si Kiwatari nang manalo sa round na iyon at nangakong gagawing impyerno ang buhay nila pagkatapos ng laro. Ngunit nanatiling kalmado si Yumiko at pinaalala sa kanyang mahaba pa ang laro, kaya nagpatuloy na sila sa susunod na round. Bago magsimula, inanunsyo ni Sayakang yun na ang huling round, ngunit ang mga babae ay sobrang kalmado, kaya nagulat si Kiwatari dahil malaki ang kalamangan sa kanila at doon siya nagsimulang maging paranoid at inisip na may balak sila. Habang nagsisimula ang round, sumenya si Tsubomi tungkol sa mga card na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa, at matapos tumaya, tumugon si Yumiko gamit ang mataas na halagang chip. Nakita ito ni Marit na galit dahil maaari silang manalo ng walang panganib, ngunit sumagot si Yumikong nais niyang manalo si Tsubomi at kinumbinsi si Maring tulungan siya. Nang tumaya ng malaki si Marie, napagtanto ni Kiwataring mangunguna ito, kaya sinubukan siyang piliting umatras, pero binigyan ni Yumiko si Tsubomi ng isang litanyang mala-Eren Jaeger upang himukin tong tumindig kay Kiwatari. Nang marinig ang talumpati ni Yumiko ay natroma siya habang naaalala kung paano binuli ni Kiwatari hanggang maghirap, at sa galit, itinaas niya ang taya, kaya nagalit si Kiwatari dito. Ngunit sinabi ni Sayakang tumahimik siya at namangha sa kung paano minanipula ni Yumiko ang sitwasyon.
Habang tinutukoy ni Kiwatari ang kanyang plano, inutos ni Sayakang ipakita ang kanilang mga card at inihayag ni Yumikong may pig card siyang nagpasaya kay Kiwatari dahil magagawang bayaran ang utang bilang pangalawang pwesto. Ngunit inanunsyo ni Sayaka si Mari bilang nagwagit si Kiwatari ang huling pwesto kaya nagprotesta ito sa resulta. Ipinaliwanag ni Maring pinalitan niya ang chip ni Yumiko upang linlangin siya sa pagkalkula ng score at nang humiling si Kiwatari kay Sayakang parusahan sila, ay tumugon itong walang patakarang nagbabawal sa ginawa nila. Nang umaktong uslak at sinabing hindi niya tatanggapin ang resulta, malamig na tumugon si Sayakang ang opinyon ay walang silbi habang tinutukso siya ng mga babae dahil nahulog sa trick. Dahil dito, umatake siya kay Mari, ngunit tinisir ito ni Sayaka at binigay ang realidad na dapat niyang bayaran ang utang dahil kundi ay maghihirap ito. Pagkatapos ay pinaalis na sila ni Sayaka at sinabi ni Yumiko kay Tsuboming panghawakan ang nakamit rito. Doon na pagtanto ni Tsuboming niloko siya ni Yumiko dahil may malaki pa ring utang pero hindi nagalit rito dahil binigyan siya ng tsansang gumanti kay Kiwatari. Paglaon, kinita ni Yumiko at Mari si Ryota upang kunin ang napanalunan at ibinigay ni Ryota ang pera kay Maring plano silang lokohin. Habang naglalakad, niyakap siya ni Yumiko at hinawakan sa dibdib habang nagpapasalamat sa pagbibigay sa kanya ng masayang laro't pagkatapos ay sinabing maging mas kaswal sa kanya dahil magkaibigan na sila. Kinabukasan sa paaralan, nakipagkita ang mga dating kaibigan ni Mari upang humingi ng tawad sa masamang trato't nagulat nang makipag-usap tong parang may amnesia sa kanilang ginawa. Pagkatapos, nakatagpo niya si Ryotang narinig ang lahat ng nangyari at pinagtanggol ang mga ito at sinabing sumunod lang sila sa patakaran ng paaralan sa pagpapahirap. Ngunit idinagdag nitong pagbabayarin pa din niya ang student council sa paggawa sa kanyang pangunahing katatawanan sa paaralang iyon. Pagkatapos, inihayag niyang di pa binayaran ni Yumiko ang utang kahit na may pera dahil gusto nitong makaranas ng ganong pagtrato't nais din gamitin ang posisyon upang hamunin ang student council sa opisyal na laban kaya nagulat si Ryota. Nang makita ang reaksyon, kinumpronta siya ni Mari sa kawalan ng ideya sa mga intensyon ni Yumiko at dun niya napagtantong partikular nitong gustong harapin si Kirari. Dumating naman si Yumiko at sinabi kay Maring ayaw niya ng bahagi ng perang napanalunan, ngunit pinilit siya ni Maring tanggapin yun dahil ayaw niyang magkautang rito. Samantala, nagulat si Sayaka sa council sa pagtanggi ni Yumikong bayaran ang kanyang utang at idinagdag pang sapat ang pera ni Yumiko upang mapasama sa pinakamayaman roon. Nang marinig ito, napagtanto ni Runang nais ni Yumikong hamunin si Kirari at biglang nag-umpisa si Midaring mabaliw at sinabing si Yumiko ay kanya habang tumatakbo papunta rito. Pagkatapos ng klase, kinita ni Yumiko si Ryota upang dalhin siya sa silid ng student council at humiling ng opisyal na laban pero kahit sinubukan nitong pigilan siya ay sumuko rin ito sa kanyang hiling. Sa parehong oras, nakita sila ni Maring papunta sa silid ng council at sinubukang kumbinsihin ang kanyang sariling walang pakialam kay Yumiko pero nagalit itong siya ay isang pain lang para sa council. Di nagtagal, nakasalubong niya si Kirari at inaya siyang tumambay at samantala, nakita nila Yumiko at Ryota si Midari na dinakip sila papunta sa torture room ng paaralan. Sinabi ni Midari kay Yumikong dapat tong dumaan sa kanya kung nais humarap kay Kirari at natuwa si Yumikong lumaban sa kanya. Nang makita ang masiglang tugon, sinabi ni Midaring nauunawaan niya si Yumiko dahil pareho silang may madilim na mga kink kaya namula ito't kinilabutan si Ryota. Pagkatapos ng kwentuhan, inanunsyo ni Midari ang paparating na larong ESP game kung saan dapat itugma ang pagkakasunod ng mga card na inilatag ng dealer sa ibang silid. Ang may pinakamaraming card na tumutugma sa pagkakasunod-sunod ng dealer ang mananalo sa laro't dagdag roon, ang nagwagi ng isang round ay may karapatang hilahin ang gatilyo sa natalo sa isang laro ng Russian roulette. Nang isipin ni Ryotang ito ay laruang baril, halos winakasan niya ito at sinabi kay Yumikong huwag matakot habang tinitiyak sa kanyang madadala siya sa ospital kung siya ay masusugatan. Nang makita kung gaano siya kabaliw, sinabi ni Ryota kay Yumikong tumanggi ngunit bago makaalis, sinimulan tong upuan ni Midari at humiling na hayaang makuha si Yumiko dahil di na niya mapigilan ang sarili habang gumagawa ng kakaibang tunog. Patuloy pa ring tumanggi si Ryota at nagpasya ng ipadala sa langit pero sinabi ni Yumikong papayagan tong makipaglaro't bumaliktad ang sikmura ni Ryota nang matuwa ito sa ideya. Gayunpaman, nagbigay siya ng ilang kondisyon at kahit na hindi siya masaya sa mga ito, sumang-ayon si Midari at nagdagdag pa ng isang patakaran kung saan ang ibang manlalaro ay makakabaril kung may magkamali sa galaw na tinanggap ni Yumiko. Habang papunta si Ryota sa ibang silid, nagsimula tong makaramdam ng presyon na hawakan ang buhay ni Yumiko, ngunit pinakalma siya nito at sinabing magiging ayos lang sila dahil may lihim silang senyales. Pagdating sa silid, nagsimula siyang magpanik dahil hindi alam ang ibig sabihin ni Yumiko, ngunit kalaunan ay hinugot niya ang kanyang tapang dahil dapat siyang maging matatag para iligtas si Yumiko.
Ginamit niya ang maliit na utak upang ilagay ang mga baraha sa pagkakasunod na sa tingin ay gusto ni Yumiko at pagkatapos ay inilatad ang mga baraha at nagbigay ng mahinang signal at nagsimulang magkarga ang mga babae ng baril bago ang round. Habang inihahayag ang mga baraha, nagsimula si Ryotang manginig ng matalo si Yumiko sa round at dun na kinuha ni Midari ang baril na parang asong baliw sa init. Bago hilahin ang gatilyo, binalaan ni Yumiko si Midaring wag bumaril dahil ang hawak niya ay merong lipstick na naglalagay din sa kanya sa panganib. Ngunit kinalabit ni Midari ang gatilyo ng mas mabilis pa sa liwanag pero nalaman niyang walang kahit isang balang nasa baril na yon. Doon tinanong ni Yumiko si Midari kung bakit siya hinamon at habang hinahawakan ang sarili, sumagot si Midaring gusto niyang maramdaman ang kilig sa pagtaya ng buhay dahil walang nararamdaman sa pera. Pagkatapos ay inihayag niyang kinuha ni Kirari ang mata bilang bayad sa utang at habang tumatawang parang baliw, nag-umpisa siyang balikan ang nangyari nang matalo siya kay Kirari. Umasta siyang mayabang kahit hindi niya kayang bayaran ang utang at sinabing wala siyang emosyonal na kapasidad sa kabila ng napakalaking pagkatalo. Dahil sa ugali, iminungkahi ni Kiraring bayaran niya ito gamit ang buhay at hiniling na ipagpalit ang mata para sa halaga ng utang kaya naging malinaw kung gaano kabaliw si Kirari. Agad niyang ginawang kebab ang mata at habang nasa matinding sakit, malamig na sinabi ni Kiraring medyo namangharin sa kanyang determinasyon at pagkatapos ay pinaalis siya ng walang emosyong nagpainit sa kaluluwa nito. Nang tanungin si Kirari kung maaaring maglaro ulit, tumanggi si Kirari dahil wala na tong perang pwedeng itaya, ngunit sinabi ni Midaring handa siyang ilaan ang isa pang mata. Dahil dito, hinimok siya ni Kiraring sumali sa Student Council sa pangakong tatapusin ang buhay nito balang araw at sinabi ni Midaring ang karanasang yon sa sugal ay katumbas ng droga sa kanya. Sinabi rin nito kay Yumikong siya ang sunod na pinakamagandang bagay mula nang ditop din ni Kirari ang pangakot bago magsimula ang ikalawang round, patuloy na nag-isip si Ryota kung paano tutulong. Nagpasya siyang ulitin ang isa sa mga nilatag na nila ngunit nainis ang uslak dahil may kaunti lang siyang espasyo sa utak upang alalahanin ang nilatag nila ni Yumiko pero nagpasya pa ring sundin ang nilinyang yon. Samantala, sinabi ni Yumikong siguradong magtatapos ito sa tablat na gulat si Midari tinanong kung gusto ni Yumikong sabay nilang tapusin ang isa't isa. Ngunit nang tumugon si Yumikong hindi siya natatakot dahil naniniwala siyang makakamit ni Ryota ang bloodless draw, nainis si Midari hinanda ang kanyang baril dahil naisirain ang balak niya. Habang inilalagay ang mga baraha, desperadong umasa si Ryotang tugma sila ni Yumiko at maswerteng perpekto niyang naitugma ang bawat barahat nakahinga na rin. Matapos mapagtanto ang kabaliwang ginawa ni Yumiko sa round, nagalak si Midari dahil naabot ni Yumiko ang kanyang inaasahan at sinimulang kunin ni Yumiko ang isang random na baril at tinanong kung nasambit na ba ang huling panalangin. Matapos makaramdam ng kilig dahil sa napipintong katapusan, tinanong niya si Yumiko kung di natatakot na kalabitin ang gatilyo at sumagot si Yumikong hindi dahil alam niyang wala itong laman ayon sa bigat. Napagtanto ni Midaring matatalo siya kung magpapatuloy si Yumiko kaya nag-utos siyang ang manlalaro ay dapat magpaputok kung mananalo sila sa round na yun kaya naman nagprotesta si Ryota dahil buhay ang nakataya roon. Ngunit pinatahimik siya ni Midaring nagbantang dadalhin si Yumiko sa kabilang buhay kung tatangging ayusin ang mga barahat walang pag-iisip na ginawa ni Ryota ang inutos. Nainis si Yumiko kaya sinabi niya kay Midaring naglagay siya ngayon ng ilang bala sa baril ngunit lalo lang ritong nagalak ang masokista kaya nagpa siya tong ihanda ang parehong bilang ng mga bala upang maging mas kawili-wili ang laban. Sa pagsisimula ng round, inihayag muna ni Yumiko ang sobrang pagkabato at napagtantong binabaliktad ni Midari ang screen image ni Ryota upang manipulahin ang mga resulta. Walang nasabi si Midari at nagpatuloy na ipakita ang mga barahat sinabing mali ang buong pagkakasunod-sunod. Matapos magbigay ng litanya tungkol sa pagnanais na madumina ni Yumiko, nagsimula siyang magmakaawa ritong ipakita ang mga barahang parang hayop sa pera. Ngunit agad siyang nadismaya nang sabihin ni Yumikong alam niya ang plano ni Midari at ipinakitang mali rin ang lahat ng kanya upang itabla ang laro. Inilantad ni Yumiko ang balak ni Midaring suluhin ang lahat ng panganib ng laro mula simulang kinainis niya dahil ang tunay na pagsusugal ay dapat peligroso sa parehong partido. Nang mapagtanto ang pag-ibig sa pagsusugal, iniba ni Midari ang eksena habang umaaktong kakaiba at nagmamakaawa kay Yumikong gawing 50 Shades of Grey ang palabas kasama siya ngunit tumanggi si Yumiko sa trip nito. Pagkatapos noon ay kinita ni Ryota si Yumiko sa likod ng paaralan at napansing tila may iniisip ito't bigla siyang hinamon na itaya ang hapunan sa isang coin toss. Bago ipakita ang resulta, tinanong niya kung bakit patuloy nitong ginamit ang pagkakasunod-sunod sa naging laban kahit alam niya ang trick at sumagot ang simp na naniwala lang siyang alam ni Yumiko ang gagawin na kinatuwa nito. Maswerte para sa kanyang nakatanggap siya ng panalot na panatili ang kanyang pera at nagpasalamat si Yumiko sa sayat sa sumunod na araw sa paaralan, nakatagpo ni Ryota si Yumikong nagtanong rito kung anong pinapanood.
Sinabi niya ang tungkol sa sikat na idolong sinisimp na nasa student council kaya namangha si Yumiko at pagkatapos nang pumasok sa paaralan ay natagpuan nito ang isang sulat sa locker. Sa pagtatapos ng araw habang paalis si Kirari patungo sa malayong lugar ay hinabol siya ni Sayakang parang support dog at hiniling sa kanyang manatili dahil may problema sa paaralan. Ngunit sumagot si Kiraring may mahalaga siyang dapat asikasuhin at sinabi kay Sayakang ayusin ang mga bagay sa paaralan. Paglaon, pinagtanggol ni Sayaka ang mga bida pero giniit ng isang dapat silang parusahan sa ngalan ng student council at sinabi ni Sayakang huwag bastusin ang mga senyor. Bilang tugon, sinabi niyang normal lang yun sa paaralan at nagkagulo bago sabihin ni Midaring dapat tong humarap kay Yumiko dahil nagmamataas. Upang kumbinsihin siya, nagsimula tong maalala si Yumiko at ang sobrang pag-isip ay nagbigay sa kanya ng init kaya nagpunta muna siya sa banyo ng ilang sandaling kinairita naman ng iba. Doon naman pinunto ni Yurikong nakakatakot si Yumiko at sinabing may tsansang si Kirari ay maging talunan dahil plano ni Yumikong hamunin ito pero tiniyak ni Sayakang hindi yun mangyayari. Biglang lumabas si Yumimi at sinabing iwanan si Yumiko sa kanya dahil gagawa siya ng marangyang palabas ng pagbagsak nito at hiningan si Kaidi ng tulong na masayang pumayag sa pinaplano nito. Nang subukan ni Sayakang pigilan sila, sinabi ni Yumiming panahon na para ipakita ng bagong henerasyon ng mga kasapi ng council ang kanilang mga kakayahan. Samantala, nang magkita-kita ang mga talunan sa lunch break ay napansin ni Maring tila masaya si Yumiko, kaya nagkaroon siya ng pangamba at sinabi ni Ryotang marahil yun ay dahil sa sulat na natanggap nito. Biglang sumali si Itsuki sa kanila at nagbigay ng regalo kay Yumiko at umaktong kakaiba, kaya nang makita ito ni Mari ay ininsulto dahil natanggal sa student council. Sinabi nitong marahil naroon siya para maghiganti kay Yumiko upang makapasok muli sa council pero tinanggi yun ni Itsuki at habang nakikita ang paghihinala sa kanya, nagpa siya tong ipaliwanag kung ba't pala kaibigan. Sinabi nitong baka itakwil siya ng ama kung hindi makagawa ng sapat na koneksyon sa council at pagkatapos, inilantad niya ang mga kumakalat na usapang nais ni Yumiko ang pwesto ng council president. Sinabi nitong gusto niyang maging kasapi muli ng student council kung talagang nais ni Yumikong maging pangulo at nakiusap na maging kaalyado siyang agad namang sinang-ayunan ni Yumiko nang hindi pinag-isipan. Pagkatapos ay ipinaalam ni Yumiko kay Ryota ang kanyang imbitasyon na humarap kay Yumimi na kinagulat nito at naisip niyang target ito ng council. Di nagtagal, dapat silang makipagkita kay Yumimit bago sila payagan. Sinuri sila ng Aliporhes dahil may mga nagtangkang i-record siya dati gamit ang mga phone. Nakatagpo nila si Yumimi na tila tinanggap naman sila at naalala pa ang isang karaniwang uslak gaya ni Ryota nang pumunta ito sa concert niyang ikinamangha nito. Agad namang tinanong ni Yumiko kung anong klaseng sugal ang balak niyang laruin at inabot nito ang isang script para sa idol competition show at sinabing nais niyang makasama sa entablado si Yumiko pagkatapos ng kanyang pagtatanghal. Pagkatapos makitang handang maglaro si Yumiko, inihayag niyang yun ay magsisilbing eleksyon ng mga kasapi ng council at may tayang 50 milyong yen. Binanggit nitong balak niyang bumuo ng idol unit kasama si Yumiko kung matatalo siya at sinabing bahagi na rin yun ng life plan para sa kanya. Bagaman tila sobrang kaway, agad nakita ni Yumiko ang likod ng kanyang masayang maskrat binunyag na talagang ayaw nito sa fans at naglabas ng punit na sulat mula sa tagahanga bago basahin upang udyukin ito. Nang marinig ang nakakahiyang sulat, agad pumasok si Yumimi sa kasamaan at inamin ang akusasyong ito at patuloy siyang ininsulto ni Yumiko. Inilantad niya ang planong gamitin ang posisyon bilang idol sa akademya, na hakbang rin patungo sa pagtupad ng pangarap na maging top celebrity. At sinabing patuloy siyang aktong mabait sa mga tagahanga upang makamit yon kahit pa kinamumuhian ang mga ito. Dahil sa determinasyon ay nagalak si Yumiko at biglang inilabas ang nakatagong device na ginamit upang i-record si Yumimi at sinabing gagamitin yon laban kay Yumimi bago sila umalis ni Ryota. Kinabukasan, matapos ang pagtatanghal ay inihayag ni Yumiming may eleksyon para sa bagong kasapi ng council at tinawag si Yumikong tila isang ad para sa mga Barbie. Nang magsimula ang laban, ipinaliwanag ng host na sila ay lalahok sa iba't ibang laro at magkakaroon ng tsansang markahan ang kahon sa grid hanggang ang isa ay makalinya ng 3 marka. Matapos ipakita ang mga laro at sabihin ang taya, nagbigay siya ng senyales, kaya binato ni Yumimi ang dice para sa unang laro. Pagkatapos ay inihayag niyang sa unang laro, may random na miyembro ng manonood ang mag-uuri kung gaano kaganda ang pagkanta gamit ang phone at si Yumimi ang una at nagbigay ng magandang palabas at nakakuha ng mataas bago ibigay kay Yumiko ang entablado. Nagulat ang lahat nang makakuha siya ng mas mataas kesa kay Yumimi na unang magmarka sa grid bago purihin ni Yumimi sa kanyang mahusay na performance at nagdesisyong dapat na siyang magseryoso at wasakin si Yumiko.
Nang makita ang unang round ay sinabi ni Runang tila nahihirapan si Yumimi, ngunit sumagot si Kaidi na ayon nito sa plano at pinatahimik siya pero naramdaman ni Runang parang sumasayaw sila sa palad ni Yumiko. Matapos ang ilang laro, inihayag ng host na maglalaro sila ng tinatawag na at the limit old maid at nagpa siya si Yumiming matalo habang nagpapanggap na nasa mahirap na sitwasyon para makuha ang dramatikong panalo. Gayunman, nakita ni Yumiko ang plano pero nagpa siya tong makipaglaro muna't matapos ang maikling pahinga, naghanda silang lumipat sa ika-6 na round at lahat ay nagulat nang makita si Yumiko sa uniform. Sa ika-6 na laro, kinakailangan ng mga manlalarong hulaan ang kaarawan ng random na miyembro ng manonood at nasabik si Yumimi dahil naaalala niya ang kaarawan ng karamihan sa mga nanonood. Ngunit nanatiling kalmado si Yumiko't inihayag na alam niyang nagtatapon si Yumimi ng mga laro upang gawing kawili-wili ang sugal kaso ay si Marie ang napiling random na manonood. Doon ay nalagay si Yumimi sa masamang sitwasyon dahil hindi niya kilala si Marie kaya natukoy nitong nakahanap si Yumiko ng paraang mandaya. Habang siya ay malapit ng sumabog sa galit, sinabi ni Yumikong dapat pigilin ang inis hanggang matapos ang larong nakangiti tulad ng isang birheng nakaisa. Matapos isulat ang mga hula, sinabi ng host na ibunyag ang mga card at pareho silang nagkamali pero binigay ang panalo kay Yumiko dahil siya ang may mas malapit na hula. Nainis si Yumimi dahil nilinlang siya ni Yumikong gumawa ng maling hula, kaya inihayag ni Yumikong wala siyang ideya sa kaarawan ni Marie. Sinabi nitong sambahan siyang nanalo habang nakangiting parang anghel at sa isang iglap, nagbago ang ugali ng baliw at sinabi kay Yumiming tuparin ang kanilang kasunduan. Dumating ang assistant na may dalang 50 milyong yen at humiling kay Yumikong huwag ilabas ang record dahil wawakasan nito si Yumimi. Ngunit tumindig si Yumimi at sinabi kay Yumikong ilabas ang record dahil kung nakatakdang maging bituin ay mangyayari yon. Nang marinig ito, sinimulan ni Yumiko ang record at umamin si Yumiming sinabi niya ang nilalaman nito at humingi ng tawad sa pag-akto. Pagkatapos, pinasalamatan niya ang lahat para sa suporta at inasahang dun na magwawakas ang karera pero walang pakialam ang mga lalaki roon at patuloy silang sumuporta sa kanyang nagbigay rito ng kumpiyansa. Di nagtagal, inihayag ni Yumikong may naglabas ng sulat upang maapektuhan si Yumimit sinabing ang salarin ay di mapapatawad at ito ay nagpainit sa crowd kaya napuwersa si Yumiming ilantad si Kaidi bilang utak nun. Bilang tugon, tinanggi niya ang akusasyon at sumumpa sa kanyang ambisyong maging council president at nang imungkahi ni Yumikong tumaya upang patunayan ang sarili ay tumanggi ito. Sinabi niyang wala ito sa posisyon upang hamunin siya ngunit hindi na tinag si Yumiko at nagpa siyang hamunin ito sa isang opisyal na laban. Nagulat ang lahat dahil inaasahang gagamitin nito ang pribilehyo bilang talunan para hamunin si Kirari pero sinabi ni Yumikong walang planong gawin yon kaya nainis si Itsuki. Nang mapagtantong si Yumiko ang pinuno ng Gambling Junkie Committee, nagpa siya si Kaiding tanggapin ang hamon at balak gamitin ang adiksyon, laban rito't nag-alala si Sayaka dahil magmumukang mahina ang council pag natalo siya. Di nagtagal, minungkahi ng Vice President ang Choice Poker, na isang bersyon ng regular na poker kung saan maaari lang magtaas o tumawag ng taya at ang panalo sa naunang round ang magtatakda kung ang mas mahina o mas malakas na hand ang mananalo sa round. Matapos ilahad ang patakaran, pinunto ni Maring Dejado si Yumiko dahil ang kalaban ay may sapat na perang magagamit at doon binigyang halaga ng Vice Pres ang bawat chip sa 10 milyong yen. Nagpatuloy si Kaidi sa pagbili ng chips kaya nagulat ang lahat at sa simula ng round ay tinanong ni Yumiko kung ano ang nagpapalakas sa pig hand. Sumagot ang Vice Pres na ang hand na may isang mas mataas na card ang panalo pero napagtanto ni Kaiding sinusubukan nitong linlangin siya. Habang nagpapalitan ng mga card, sinubukan ni Kaiding hulaan ang larong gusto ni Yumiko at nagpa siyang tumaya ng malaki upang subukan ang kanyang mga teorya. Bilang tugon, itinaas ni Yumiko ang taya kaya nabigyan siya ng tsansang pumili ng winning hand at pinili niya ang mas malakas kaya nanalo't sumaya ang kanyang mga taga-suporta. Nang magsimula ang pangalawang round, naging light yagami si Kaidit na tukoy na may impormasyong isakatuparan ang plano dahil nakumpirmang si Yumiko ay baliw. Nagpasalamat siya sa ibang miyembro ng council na natalo dahil sa pagiging sakripisyong tupa para makilala nito ang kanyang laro. Habang inaasahan ni Ryotang gagawa siya ng karaniwang underdog win, gumawa ito ng kabalbalang galaw na nakakagulat at nabasa ni Kaidi ang plano at nagpa siyang kontrahin ang balak sa pagbunyag ng mga card at akitin si Yumikong tumaya ng malaki. Natuwa si Yumiko kaya tinaas niya ang lahat ng chips na kinabaliw ng lahat at tinaas ni Kaidi ang taya at nakuha ang tsansa kung aling hand ang panalo. Sa kasamaang palad, natalo siya sa laro't labis na nalungkot si Itsuki dahil yun ang huling pag-asang makapasok sa student council. Ang pagkatalo ni Yumiko ay nagbigay kay Kaidi ng igo ni Gojo at tinanong ng Vice kung nais ni Yumikong ipagpatuloy ang laro. Doon naman niya tinawag si Itsuki at sinabing pautangin siya ng pera dahil nais niyang maging council president ito. Ngunit sinubukan ni Kaiding humadlang at sinabing dapat siyang umatras para hindi makaaway ang council
At upang manipulahin ay ipinahayag rito ang pagkadismayang hindi siya naging mini kaiding labis na nakasakit sa kanya. Habang inaalok si Itsuki ng posisyon pabalik sa council, nakipagtalo si Yumikong parang asawang nakikipaglaban para sa kustodiya ng anak. Bago sabihing gumawa ng desisyon ay pumasok si Yumiko sa kanyang isip, na nauwi sa pag-aalok ni Itsuki ng malaking kayamanan bilang suporta kay Yumiko. Nang sabihin ni Kaiding nagkamali siya, sumagot tong di kailanman papayag si Kiraring tanggapin siyang muli, at nag-transform bilang si Gojo at sinabing maaaring magkaproblema, pero mananalo pa rin. Habang nagpapatuloy sa laro, inulit ni Yumiko ang kabalbalang galaw at nagulat si Kaidit tumaya pa ng malaking halaga dahil maraming pera, kaya upang makontra, tinaas nito ang taya pero pinatunayan ni Yumiko ang kabaliwan ng itaya ang lahat ng chips. Nang makita ang kapakinabangan ng kakaibang skill, itinaas niya ang taya at sinabi ritong sumali bilang miyembro ng Student Council at di nagtagal, natukoy ni Ryota ang plano nitong manalo sa pagpili ng winning hand. Ngunit kinontra ni Itsuki ang taya upang ipakita ang determinasyon at ang dalawa ay nagkaroon ng kompetisyon hanggang sa maglagay si Kaidi ng matinding halagang naglagay sa kanya sa mahirap na sitwasyon. Dahil wala ng pera, sinabi ni Yumikong itaya niya ang sariling buhay kung saan magiging talunan sila habang buhay kung matatalo roon. Doon na pagtanto ni Itsuking nakipagkasundo ito sa Jablot sinubukan ni Yumikong ipasok siya sa kabaliwang club ngunit nag-aalinlangan pa rin si Itsuki. Dahil dito, pinagtawanan ni Yumiko ang determinasyon niyang makuha ang tuktok na pwesto sa paaralan, kaya nabaliw si Itsuki at nagpa siyang gawin ang lahat para sa mas magandang buhay na kinatuwa ni Yumiko. Sa kasamaang palad, tumanggi si Kaidi sa alok dahil ang laro ay nangangailangan ng totoong pera't bilang tugon, sinabi ni Yumikong nasa dealer ang desisyong tanggapin ito. Nang tanggapin ng dealer ang alok, nagprotesta si Kaidi sa desisyon pero sumagot tong aprobado niya yon dahil si Itsuki ang nakatakdang magmana ng napakalaking kayamanan ng kanyang pamilya sa hinaharap. Nagsabi tong wala siyang kapangyarihang aprobahan yun, kaya inihayag nito ang pagkatao bilang si Kiraring kinatakot niya ng husto. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinagpatuloy niya ang hinintuan at halos mabaliw si Kaidi dahil hindi siya makaisip ng paraan upang makakuha ng pera para kontrahin ang taya. Nang mapagtantong nasa daan siya patungo sa pagkatalo kay Yumiko ay nagpasya tong itaya ang buhay, na ayon sa plano ni Kirari, at matapos aminin ni Yumikong natalo sila sa kompetisyon ng pagtaya ng pera ay pumili na ito ng mananalo. Biglang umiyak si Itsuki na parang bata at inisip ni Kaiding siya ang nanalo nang ipakita ang kanyang malalakas na card. Ngunit hindi nagpatinag si Yumiko at sinabing nagkamali siya sa paghusga kay Itsuki bilang manlalaro dahil siya ay baliw na sugarol din at ipinakita ang kanyang mga milagrosong winning card na bumura sa kanyang katinuan. Matapos ipaliwanag ng mga babaeng nagawa nilang talunin ito dahil minaliit si Itsuki, agad bumalik ang buong buhay sa kanyang isipan at pinatalsik siya ni Kirari kung saan nag-transform ito bilang si Kaniki at hinimatay. Pagkatapos, nakasalubong ni Yumiko si Kirari at agad silang nagkasundo bilang mga baliw sa pagsusugal at dun na pinutol ni Runa ang kanilang sandalit sinabing maghanap sila ng silid kung saan pareho silang sumang-ayon sa ideya nito. Kinabukasan, sinabi ni Ryota kay Yumikong nag-aalala siya sa laban nito kay Kirari, ngunit tumugon siyang di maaaring palampasin ang chance at sinabi nitong gusto niyang masubaybayan ang paglalarong kinagulat nito. Dumating si Itsuki at Marie at iminungkahi ni Maring maghanda si Yumiko ng estratehiya, kay Kirari naglabas ng mga props para sa pandaraya, ngunit tinanggihan ni Yumiko ang kanilang mga alok. Habang nakangiting parang nakahit-hit, sinabi ni Yumikong gusto niya ng patas na laro kay Kiraring di na kinagulat ni Maring tumugon na dapat siyang maghanda kahit ganun at pinahayag ang kanyang suporta para dito't naantig si Yumiko. Paglaon, kinita ng grupo si Kirari sa gambling room at inamin ni Yumikong lagi siyang nakakaramdam ng koneksyon sa pagitan nila ni Kiraring nag-trigger kay Sayaka. Biglang sumulpot si Runa mula sa kungsan at sinabing siya ang mamamahala sa laro't pinagkasundo ang dalawang panig na itaya ang kanilang admission sa akademyang labis nilang mahal. Pagkatapos, humingi siya kay Itsuki ng isang deck dahil nais maging transparent hanggat maaari at sinabi ni Kiraring maglalaro sila ng tinatawag na Tarot Cards of Fate. Ang mga puntos rito ay binibigay sa mga manlalaro batay sa mga numero at pagkakalagay ng mga baraha na positibo kung nakatayo at negatibo kung hindi. Idinagdag pa niyang ang manlalarong magtatapos sa positibong halaga ang mananalo at mayroong joker card na magtatakda kung sila ay otomatikong mananalo o matatalo kapag nabunot. Inutos ni Runang magdesisyon sila sa mga magiging kinatawan na bubunot ng mga baraha para sa kanila't nagulat si Ryota nang piliin siya nito bilang isa sa mga kinatawan. Nagalak si Yumiko dahil gusto itong makasama sapagkat yun na marahil ang huling paglalaro sa akademyang nagbigay rito ng matinding presyon. Sa kabila nito, pumayag siyang gampanan ang papel at minungkahi ni Kiraring magsimulan at inalok ni Runa ang unang galaw kay Yumikong swerteng nakuha ang positibong puntos.
Inutos ni Runa kay Kiraring gumalaw na't nag-umpisa tong maglitanya tungkol sa kapalarang parang baliw bago ihayag ang kanyang barahang naglagay kay Yumiko sa malaking pagkadehado. Dahil dito, nagprotesta si Itsuking nakahanap siya ng paraang mandaya pero pinatahimik siya ni Runa sa isang tingin at sinabing neutral siya at hindi papayag na mandaya ang sinuman. Sinabi niya kay Ryotang gumalaw at pinuntong si Yumiko ay mananalo lang kung mabubunot ang Joker card. At biglang naisip ng iba ang paraan upang makita ang card pero sinabi ni Runang manahimik dahil ididiskwalipika si Yumiko pag binigyan ng tulong. Dahil sa masamang sitwasyon, nakaramdam si Ryota ng higit pang presyon at halos mapadumi kaya sinabi ni Yumikong huwag masyadong mag-isip dahil siya lang ang malalagay sa panganib pag natalo. Binanggit nitong masaya siyang tanggapin ang talo pero sinabi ng simp na siya rin ay maaapektuhan ng talo dahil mawawala ang tanging tsansang makaisa rito. Bigla siyang naging Sherlock Holmes at tumangging ibaliktad ang nakamarkang card tulad ng inaasahan habang naglilitan niya tungkol sa kasiyahan sa pagpili ng sariling panganib na sobrang nagpainit sa baliw na si Yumiko. Gumawa siya rito ng ilang voodoo sa pagsusugal at sinabing pabayaan na nila ang tadhanang tumakbo't bumunot ng random na card na tumapos ng laban sa tablat pagkatapos ay inihayag ni Runang walang may expel roon. Habang si Ryota ay humihinga pa mula sa matinding laban, nagpa siya ang mga babaeng tingnan ang card na nasa isip nila ay winning card pero tinago ito ni Runa at sinabing ang kawalan ng ideya ay mas masaya. Samantala, lumapit si Kirari kay Yumiko upang batiin dahil pumili siya ng mahusay na mga aliporhes pero tumugon si Yumikong sila ay mga kaibigan at di tagasunod.